Ang title po ng ating mensahe ngayon ay God Shows Nebuchadnezzar Who is the True King. Si Nebuchadnezzar po ay hari po siya. No? Pero ipapakita sa kanya ng Panginoon kung sino ang tunay na hari. Ito po ay matatagpuan sa aklat ni Daniel, chapter 2 to 4, pero mag-focus po tayo mamaya sa chapter 4. Sino si Nebuchadnezzar? Si Nebuchadnezzar ang hari po ng Babylon Empire na sumakop sa Israel. At siya po ang ginamit ng Diyos. Actually, siya ay kasangkapan ng Diyos upang ibigay sa Israel yung kanyang hatol. Dahil ito pong Israel, na mga nadang mga linggo na napag-usapan natin, ay napakatigas ng ulo, pasaway. Ayaw na ayaw po ng Diyos na ang kanyang bayan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang Israel po ay yan ang kanilang madalas na kasalanan. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At syempre, andun pa rin yung ibang mga kasalanan, idolatry, murder, marami. Pero ito talaga yung madalas na nababanggit na kasalanan ng Israel. No? Kaya, nang binigay ni Jeremiah ang mensahe ng Diyos upang ibigay ang darating na parusa, sinabi ng Diyos, si Nebuchadnezzar ang gagamitin niya. The kingdom from the north will conquer Israel. Ngayon po, sa buhay ni Nebuchadnezzar, titignan natin kasi sasabihin ko na po yung mangyayari sa dulo. Magiging hayop si Nebuchadnezzar. Asal, hayop. Pero tingnan muna natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Nebuchadnezzar. Una, sa aklat ng Daniel. Sa chapter 2, nagkaroon ng panaginip. Yan. Sa chapter 2, nagkaroon ng panaginip ang hari na si Nebuchadnezzar. Ngayon, siyempre, hari ka, no? Nais niya yung kanyang panaginip ay mabigyan ng paliwanag. Kaya pinatawag niya yung kanyang mga advisor, yung mga matatalino doon sa Babylonia. Sabi niya, meron akong panaginip. Kailangan ninyong ipaliwanag sa akin. Ang sabi ng mga salamangkero niya, mahal na hari, wala pong tao makapagbibigay ng panaginip niya. Sige, ano po ba yung panaginip ninyo? Di ba mga salamangkero kayo, mga matatalino kayo, sige, sabihin niyo sa akin, ano yung panaginip ko at ipaliwanag niyo. Ang hirap naman, nagtitrip ba tong hari na to? Minsan nga, panaginip mo, hindi mo pa maalala eh. Di ba? Pero siya, nire-require niya yung kanyang mga magicians, yung mga sorcerer niya, yung mga advisor niya, sabihin niya sa akin yung panaginip ko. Tapos ipaliwanag niya yung kahulugan. Mahal na hari, ang makakagawa lamang po niyan ay Diyos. Ang Diyos po hindi naninirahan kasama natin. Mga tao lang hindi po kayang sagutin yung tanong nyo. Ganun ba? O di sige, patayin niyo mga yan. Di pinapatay silang lahat. Nalaman ito ni Daniel, sabi niya, parang napaka-higpit naman yata ng trip ng hari. Pagka hindi natin nabigay yung sagot, mamatay tayong lahat. Kaya sabi niya dun sa advisor, parang humihingi siya ng time para maibigay yung panaginip ng hari at maipaliwanag. Kinausap niya ngayon si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Sinabi niya yung sitwasyon, tulungan niyo akong manalangin. Lumapit tayo sa Diyos dahil ito yung dilema natin ngayon. Yung hari, talagang handang pumatay. Ito, nanalangin sila, si Daniel nanalangin, tapos ibinigay ng Panginoon kay Daniel yung kasagutan doon sa gustong mangyari ng hari. Pinaliwanag ni Daniel, mahal na hari, ito po ang inyong panaginip. Nakapanaginip kayo ng isang rebulto na iba't ibang bahagi mo. Sa ulo, ginto, sa dibdib, silver, tapos bronze, tapos sa bandang paa ay pinaghalong bakal at saka putik. No? Yan. Sabi niya, ang larawan po niyan, kayo po yung ulong ginto. Kasi sobrang dakila, makapangyarihan si Nebuchadnezzar eh. Tapos yung mga susunod sa kanyang empire, mga mas mahihina kaysa sa kanya. Pero may darating na isang malaking bato na hindi ginawa ng tao. Itong bato na to ang wawasak dyan sa rebulto na yan. Sabi,
Namangha ang hari. Alam na alam ni Daniel. Yung naging panaginip niya. At alam ni Daniel yung paliwanag. Na itong bato na ito, sino ba itong bato na to? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang wawasak sa mga human empire na yan. At siya ang maghahari pagdating ng araw. Overall. Yan. May mga malalaki na sakop yan. Mga empire yan. Hindi lang naman kaharian yan. Mga imperyo yan. Malalaki yan. Pero the greatest, yung paghahari ng Panginoong Jesus. Yan namang hasihan ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, dito sa chapter 2, verse 46 and 47, yan yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat. Dakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. So after ipaliwanag ni Daniel, sabihin ni Daniel yung panaginip at naipaliwanag ito, binigyan po siya ng magandang posisyon ng hari. No? Then sa chapter 3, ito naman po, sa chapter 3, tandaan po natin ng masamang hari po si Nebuchadnezzar. Ngayon, sa chapter 3, after ilang taon, may pangyayari naman. Itong hari na to, nagpatayo po siya ng rebulto niya na ginto. Yan. Ito, kaya nilagyan ko na lang ng cartoon, no? Nagpatayo po siya ng rebultong ginto. Ngayon, ang kanyang kautusan, kapag tumunog na ang any musical instrument, ang lahat ay luluhod. Yuyukod sa kanyang rebulto. Pero, itong tatlo na ito, nakasama ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, ang sabi nila, hindi tayo yuyukod dyan. Ngayon, nalaman ito ni Nebuchadnezzar, galit na galit. Pinatawag niya itong tatlong bata. Totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego? Ayaw niyong yumukod sa rebultong ginto na pinagawa ko? Alam niyo bang parusa dyan? Itatapon sa apoy, sa pugon, ang hindi yuyukod, luluhod sa aking rebulto. Ang sabi ng mga bata, mahal na hari, kahit ano pong mangyari, kahit mamatay kami, hindi po kami yuyukod o luluhod yan sa inyong rebulto. Iligtas man kami o hindi ng Diyos, hindi kami luluhod. Ay galit na galit ang hari. Sindihan ang pugon. Painitan ng 7 ulit na init. Kung 100 degrees, 700 degrees. Pero actually, it's just the perfection, yung pinakamainit na pwedeng maging init ng pugon. Ang ginawa ni ginapos yung 3 bata. Tapos ang gumapos sa kanila, malalakas ng mga kawal. Itong mga kawal na to, sa sobrang lakas ng apoy, yung mga kawal pala kinakain na ng apoy. Nagkandamatay. No? Tapos itong 3 bata na to, nung tinapon na sila sa pugon, sa apoy, sabi nung hari, teka, di ba guys, 3 lang yung hinagis natin doon? Bakit 4 yung nakikita ko at yung isa parang anak ng Diyos? Yan na. Parang ganyan lang, hindi ko sinasabi niya na yan. Kasi wala namang nakakita, walang record kundi ang sinasabi lang ng Biblia. No? Parang 4 sila doon. At yung isa parang anak ng Diyos. Yan, sinigaw ni Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego, mga lingkod ng makapangyarihang Diyos, lumabas nga kayo dyan. Nung lumabas yung 3 bata, walang sunog. Ni buhok ni yung damit nila. Walang bakas ng sunog. Walang bakas ng uling. Ni amoy, wala. Namanghangay nito si Nebuchadnezzar. Ano sabi niya sa chapter 3? Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos.
Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, ipinag-uutos ko, sino man mula sa anumang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas ng tao kundi tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Yan. Kung titignan po natin kanina sa chapter 2 at saka ngayon sa chapter 3, may mga proclamation ng hari na pagkilala niya kung sino ang Diyos. Pero hindi natin iaalis na meron siyang, ano ba tawag yan? Pronoun ba yan? No? Tinutukoy niya, hindi niya Diyos. Diyos nila. Di ba? Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Sa chapter 2 naman, Diyos ni Daniel. Kasi pagano ito si Nebuchadnezzar eh. Meron siyang sariling Diyos. Ngayon po, sa chapter 4, nanaginip na naman. Pero this time, hindi na siya nag-trip. Nanaginip siya. Sinabi niya yung kanyang panaginip. Dinescribe niya yung kanyang panaginip. Naginip ako ng isang puno na napakataas na nakakaabot sa langit yung taas. Kita sa lahat ng dako, napakaraming bunga, ang daming mga hayop ang naninirahan dito, yung mga ibon dito namumugad. Sa ilalim nito, yung mga hayop doon sumisilong. Ano ba ang ibig sabihin ng panaginip kong ito? Ngayon, binanggit niya na si Daniel. Naipaliwanag niya noon yung panaginip ko kahit hindi ko sinabi. Dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Binigyan siya ng Diyos ng kakayanan. Pero siyempre, di ba, hindi naman inangkin ni Daniel yung glory, di ba? Nung sinabi niya yung panaginip, sinabi niya, ang Diyos po, hindi ako. Ang Diyos po ang gumawa niyan. Ang Diyos po ang nagbigay niyan. So, this time, binanggit na po ni Haring Nebuchadnezzar yung kanyang panaginip. At kinuwento niya, dinescribe niya yung kanyang panaginip, nakakita siya ng puno, pero sa bandang ending ng panaginip niya, mayroong mensahero mula sa langit at ang sabi, putulin ang puno na yan. At yung kanyang, ano ba sa Tagalog ng stump? Yung pinakababa, diba pag pinutol yung puno, may maiiwan? Ano tawag doon? Tuod, yun. Yung tuod na yan, igapos sa kadena, sa tanikala. Kaya ngayon, nag-iisip ito si Nebuchadnezzar, ano kaya ibig sabihin ng puno na yan? Ito na, syempre, si Daniel ang makapagbibigay ng sagot. Dahil, di ba, gabay at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, pinaliwanag ni Daniel, mahal na hari. Ang sinabi ni Daniel, mahal na hari, ang puno kong iyan ay ikaw. Dahil sa lawak ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar, dahil sa kanyang kadakilaan, parang ikaw po yung puno na yan. Pero alam niyo, bago niya sabihin yon, frozen muna. Frozen si Daniel. Nangamba siya. Nag-alala siya. Ano sabi niya? Kasi mahal na hari. Para sabi na hari sa kanya, hindi, sige Daniel, wag ka mag-alala. Ano ba yung ibig sabihin ng panaginip ko? May parang nababagabag si Daniel, sabi niya. Sana po kung sa kaaway niyo na lang, yung kahulugan ng panaginip na yan, mas mabuti pa eh. Bakit? Ano ba ibig sabihin noon? Mahal na hari, kayo po yung puno. Dahil sa inyong kapangyarihan, sa inyong kadakilaan, kayo yung nilalarawan dyan. Pero yung mensahero na nagsabing putulin yung puno na yan, dahil po yan saan? Sa inyong kasamaan. Mahal na hari, sana baguhin na ninyo yung inyong buhay. Talikuran na ninyo yung ginagawa ninyong kasamaan na yan. Kasi pagka hindi, matatanggal po kayo sa pagiging hari. At alam niyo ang warning? Magiging parang kayong hayop. Sa physical ninyo, may pagbabago, kakain kayo ng damo, mamumuhay kayo
ng parang hayop sa loob ng ilang taon. Kaya mahal na hari, baguhin na po ninyo yung buhay niyo. Tigilan niyo na po yung inyong mga ginagawang kasamaan. Yun yung warning ni Daniel. Pero ang pangako, kasi di ba may pinutol, may naiwan tuod, nakatanikala. Ibig sabihin po, yung punishment na yung kay Nebuchadnezzar, kapag naganap na, hindi siya tuluyan. Kasi ang puno pagka uprooted or tinanggal na sa kanyang pagkakatanim, deads na yun eh. Di ba? Pero sa kanya, may tanikala yung naiwang tuod dahil sinasabi dito, makakapanumbalik kayo. Ngunit, kung kayo ay kikilala na ang lahat ng inyong na-achieve, na ang lahat ng inyong nagawa, lahat ng inyong naabot, ay kinikilala nyo ng lahat ay galing sa Diyos. Sadly, hindi po pinakinggan ni Nebuchadnezzar ang warning ni Daniel. This only shows how patient God is. Bakit? Hindi pinansin ni Nebuchadnezzar. Anong ginawa ng Diyos? Nagpalipas pa ng 1 taon. After 12 months, itong si Nebuchadnezzar, tinitignan niya yung kanyang kaharian. Tinitignan niya ang kanyang palasyo. Tinitignan niya ang Babylon. Sabi niya, napakahusay ko talaga. Napakaganda ng aking nilikha sa aking kapangyarihan at kaluwalhatian. After 12 months yung eksena na yun. Hindi pa siya tapos magsalita. Ito na, lumabas na ang mensahe galing sa langit. Sabi dito sa Daniel chapter 4, lahat ng ito ay naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar, 28. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namamasyal ang hari sa hardin ng hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya natatapos sa pananalita, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito, aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang kanyang buhok na parang balahibo ng agila at ang kuko niya ay naging kuko ng ibon. Naging karimari-marim yung kalagayan ni Haring Nebuchadnezzar. Dahil naging asal hayop talaga siya. Lumipas ang panahon, kasi sabi ng Diyos sa takdang panahon Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo ni Nebuchadnezzar, malinaw naman yung warning ni Daniel, Malinaw naman yung warning ni Daniel. Kaya lang, hindi niya talaga kinilala. At, di ba? Kanina napunta yung glory sa mga pananalita niya kanina. Sa kanya, di ba? Pero alam naman nating lahat, sa Jeremiah, binanggit ng Diyos, binanggit ni Yahweh, na gagamitin niya si Nebuchadnezzar. So yung kanyang naging kadakilaan, may kamay po ang Diyos doon. At sa mga nangyayari sa kanya, biruin mo sa chapter 2, nakita niya na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Daniel. Sa chapter 3, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng 3 bata. Tapos ngayon, napakaganda ng aking nilikha, ng aking kapangyarihan. Kaya ito nangyari. Imbis na papurihan, pasalamatan niya ang Diyos na tumulong sa kanya. Inangkin niya ang kaluwalhatian, kaya ngayon siya ay namuhay bilang isang
hayop. Ngayon, after 7 years, sabi dito, sa verse 34, yan. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebukadnezar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan, ang paghahari niya'y magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Umpisa na, nakilalanin na ni Nebukadnezar yung kung sino talaga ang Diyos. There's no other way. Alam nyo, sa sitwasyon niya na yun, there's no other way but what? To look up to God. At yun yung kanyang ginawa. Ang itinaas niya ang kanyang ulo, tumingala siya sa langit, nanumbalik ang kanyang katinuan. At sa verse 36, sabi niya, nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan. Karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya akong si Nebukadnezar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Tandaan niyo, sabi ko kanina sa inyo, there's a promise. Kaya hindi po binunot ng buo yung puno sa panaginip niya kundi pinutol lang. At nandun pa ang tuod. Di ba ang tuod naman talaga, totoo sa mga nagtatanim, di ba pagka tuod, may tendency pang mabuhay yan, di ba? Hanggat hindi inaano yung mga ugat. Yun. Kaya gano'n na nangyari sa kanya. Kasi there's a promise. Makakapanumbalik ka kung kikilalanin mo ang Diyos. Then sa kanyang proclamation, nung siya'y nanumbalik sa kanyang matinong pag-iisip, ipinahayag niya na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Na ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. No? Wala siyang hindi kayang gawin. Ay, nakasulat doon, no? Is there anything hard for the Lord? Wala. No? Kaya pinahayag ni Nebukadnezar kung sino, ano ang Diyos. Kaya, na kanyang pagpapahayag, ipinanumbalik siya. As promised. Alala niyo ba si Job? Diba si Job, namatay lahat ng anak, nagkasakit, naubos lahat ng kayamanan, pero nanatili siya sa Diyos. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Hindi siya nagalit sa Diyos. Ano na ginawa ng Diyos? In the end, ipinanumbalik siya sa kanyang magandang kalagayan. Higit pa sa kung anong mga nawala sa kanya. Dito kay Nebukadnezar, ganun din ang nangyari. Magkaiba nga lang sila ng mga tinahak. Pero there is restoration. Nagtapos dito tayo sa chapter 4 na pinupuri na ni Nebukadnezar kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Natauhan. Diba? So dito po, anong makikita natin sa buhay ni Nebukadnezar? Una, ang pride po talaga, hadlang talaga yan. Ang pride. Totoo yan. Alam niyo po, sa buhay po natin, maaaring maalala ninyo, may mga pagkakataon na kumikilos ang Diyos sa inyo, ipinapakilala niya ang kanyang sarili, ipinapakita niya sa inyo kung gaano kakabait, kung gaano siya kabuti, gaano kanya kamahal, pero bakit hindi mo magawang sumampalataya sa kanya? Kasi there is pride. No? Bakit ako magtitiwala? Ba't ako mananampalataya? Pwede ko namang magtiwala na sa sarili ko, magpapakabait na lang ako. Alam ko naman, makakarating ako sa langit. That's pride. Pati yung mga bagay na hindi kayang i-give up. Marami tayong ganyan Kumikilos ang Diyos, pero nahahadlangan sa katigasan ng puso natin. Pero alam yung takeaway nito, napakaganda.
Gawin, ano ba unang-unang kasalanan? Unang-unang pagsuway ay ang kasalanan ni Lucifer. Ninais niyang maging kapantay niya ang Diyos. Bagamat nabanggit ito sa bandang gitna na Ezekiel, Isaiah, no? Pero yan ang unang kasalanan. The mother of all sins is pride. Kaya si Lucifer, na napakaganda ng kanyang kalagayan, na makapangyarihang anghel, ninais niya na pantayan ng Diyos. Pero nang ginawa sa kanya ng Diyos, itinapon siya. Kaya po, lahat po ng tao may pride. Ano lang kailangan natin gawin? Sabi lunukin. Kasi had lang yan eh. Sa bahay na lang eh, di ba? Pag nagkakagalit, kahit na mag-ina, sa loob ng bahay, nagkakasalubong, hindi magpapansinan. Kasi ma-pride ang bawat isa. Sa sitwasyon ni Nebuchadnezzar, nakita natin na hindi tumigil ang Diyos sa pagtugi sa Kanya. Yung chapter 1 to 4 na yan, alam nyo gaano katagal yan? Mahigit 30 years yan. Hindi yung next week, ganito ginawa ng Diyos, next week, ito Hindi. Dekada-dekada yan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagtugis kay Nebuchadnezzar hanggang sa dumating ang pagkakataon na ipinahayag ni Nebuchadnezzar kung sino ang tunay na hari. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya, tinutugis niya. Tayo ba? Sa sarili po natin. Balikan po natin yung buhay natin. Alam mo sa sarili mo, nang una mong marinig ang gospel, maaaring wala lang. Sumunod na marinig mo, nangungusap na sa iyo ang Panginoon. Sumunod pa na narinig mo, parang gusto mo na, pero parang ayaw mo pa. Sumunod na narinig mo ang gospel, teka, parang hindi ko kayang bitawan yung mga priorities ko sa mundo. Hindi ko kayang talikuran yung bawal na pag-ibig. Hindi ko kayang talikuran yung mga illegal kong pinagagagawa. Marinig mo ulit ang gospel. Talaga, alam mo, hindi tumitigil ang Panginoon. Inuusig, ano ba tawag doon? Tinutugis niya tayong lahat. He pursues us. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon ang mga tao ay makapiling niya doon sa kanyang kaharian. God is so patient with us. Ang titigas din naman ng bungo natin eh. Akala niyo ba Israel lang matigas ang bungo? No! Pati tayo, matitigas ang ulo natin. We are too prideful. We are too stubborn. Pero God is so patient with us. Anong ebidensya niyan? Nandito ka ngayon. He never gave up on you. That's why now na nandito ka, sumasamba sa Kanya. Nagbunga yung pagtugis. Nagbunga yung napakahabang pasensya ng Diyos sa iyo, sa akin. Dahil nandito ka ngayon, nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Yan yung bunga ng katiyagaan ng Panginoon. Ngayon po ang Diyos, mga kapatid. Naririnig niya tayo, alam niya yung mga kalagayan natin, alam niya yung mga kahinaan natin, alam niya yung mga pangangailangan natin. Alam niya talaga ng bawat isa sa atin, meron tayong mga kanya-kanyang kahinaan. And sa kabila ng yon, God is willing to forgive. Nakahanda po siyang magpatawad. No? At malagay ka man sa sitwasyon na talagang lugmok ka na sa paglayo, pagtalikod sa Diyos, God can still restore you. Kaya kanyang ipanumbalik. Si Peter. Alam niyo si Peter? Diba? Yabang-yabang niya, Lord, hindi ako papayag na anuhin ka nila. Ialay ko ang aking buhay para sa iyo. Hindi ka lang nila Bilis ng bunganga ni Peter eh. Ano nangyari? Hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yan. Hindi ko nga siya kilala, mamatay man ako. Tumila kang manok. Ano, natapos ba ang buhay ni Pedro doon? Hindi. Pinanumbalik siya ng Panginoon. Kaya po si Pedro, isa sa mga talagang ginamit ng Panginoon na magsimula ang church. Each and every one of us, meron tayong ups and downs spiritually. No? Maaaring iba sa inyo, hindi pa naranasan yung down spiritually, pero all of us, we can go through that tunnel going down spiritually. Pero God is so patient.
Kay Nebuchadnezzar, pwede naman chapter 2 pa lang, tinodas na ng Diyos si Nebuchadnezzar eh. Pero God is so patient. No? Ganyan din sa atin, kung tayo man po ay malugmok sa kalagayan na yun, pwede po tayong ipanumbalik ng Diyos. Lord, ayoko na. You are too much for me. Lord, masyado kang mabait, Lord eh. Hindi ko na-deserve, kaya wag na lang, Lord. No. Hindi ganun ang pagkilos ng Diyos. Kahit anong sama mo. Yung kalagayan nga natin nung bago natin siya nakilala, malinis ba tayo? Marumi tayo. And yet, He forgave us. He saved us. Ngayon, nandun ka sa down na down ka spiritually. Tingin mo ba, God will give up on you? No. He can restore you. He can restore you even for the better. Ganyan po, kabuti ang Panginoon. Pero mas maganda, hindi mo maranasan yung being down spiritually. Always positive. Always high para sa Lord. Pero hindi natin mayaalis yun. Dahil walang pinangako ang Diyos na easy-easing buhay pag Kristiyano ka na. There are times talagang there are struggles. No? Ngayon, ang tanong, sino ba talaga ang hari sa buhay mo? Ang Panginoong Hesus ba ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Diba lagi kong ginagamit na illustration, meron tayong puso. Sa puso natin may trono dyan. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, sino nakaupo dyan? Ikaw. Bakit? Gagawin mo gusto mo. Walang makikialam sa'yo, walang magdidikta sa'yo, walang magmamando sa'yo. Ikaw ang nakaupo sa trono ng iyong puso. Pero once na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, at sasabihin mong siya ang Panginoon ng aking buhay, siya dapat ang nakaupo sa trono ng buhay natin. Siya ang nakaupo sa trono ng puso natin. Kasi po alam niyo mga kapatid, totoo naman yung nangyari kay Nebuchadnezzar. Dangerous talaga yon. Na kapag tumingin ka na sa sarili mo, tinignan mo na yung mga kakayanan mo, tinignan mo na yung mga pinaghirapan mo, makakalimutan mo na ang Diyos pala ang nagbigay niyan. Makakalimutan mo na ang Diyos palang nagbigay sa akin ng lakas. Ang Diyos palang nagbigay sa akin ng dulong. Ang Diyos palang nagbigay sa akin ng opportunity. Ano mangyayari? Masipag ako, matalino ako, magaling ako, madiskarte ako, maabilidad ako. Very dangerous po mga kapatid. Ang glory should be to God alone. Never ever sa atin. Do not touch the glory. Because the glory belongs to God alone. Kasi di ba nangyayari, uy pastor, napakahusay po ng mensahe nyo. Ang galing nyo naman. Sabihin ni pastor, pasensya na, puyat pa ako niyan. No, salamat sa Panginoon. Kasi sinasabi ko nga sa mga bata, yung mga tinuturuan ko, pag tumatayo ako dito, hindi ko alam kung ano lalabas sa bibig ko. It's only by the power, the leading of the Holy Spirit na tutulong sa akin kung anong sasabihin ko sa inyo. Sa ating lahat, glory always belong to God. Yan yung malaking problema ni Nebuchadnezzar. No? Wag na po natin hintayin na maging hayop tayo. Tsaka pa lang tayo matatauhan. Wag na natin hintayin na malagay tayo sa ganung kalagayan. Si Nebuchadnezzar, tigas ng puso eh. 3 dekadang lumipas. Kinailangan pa siya maging hayop bago siya matauhan. And God can permit that na mangyari sa buhay natin. Na magungud tayo sa putik bago tayo matauhan. Pwede niya pong gawin yan. Pero pwede namang sanang maiwasan. Ang lahat po ng ito sa buhay po natin ay nagmula sa Diyos. Sa buhay ni Nebuchadnezzar, napakagandang halimbawa na kahit ganun yung naging buhay niya, masama siyang hari, sariling hari, nagpa-power trip, mamamatay tao, pero in the end, nangibabaw pa rin ang panukala ng Diyos